41 hanggang 50. Mr. Jake, huwag kang umiyak, okay? Okay, kasalanan ko, so how about a fresh start? This time, I promise to stand still and fight as you want. Si Jake ay walang katumbas na pagkadismaya, hindi niya sinisisi si Lance sa pagiging hindi mapagpatawad, ngunit kinasusuklaman ang kanyang sarili dahil sa pagiging walang kakayahan at hindi niya kayang talunin kahit 0.10% ng lakas ni Lance. Biglang sumigaw si Lance, "Oops!" Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa, tinakpan ang kanyang dibdib at sinabi sa sakit, "Aray, masakit, Teacher Jake, dali, alisin mo ang iyong one yang finger." Ang iyong yang finger na nakakasugat. Mga tao nang hindi nakikita, papatayin sila kahit 100 hakbang ang pagitan nila, o pilayin sila kung seryoso sila. Guru Jake, iyan mo munang alisin ang iyong yang finger. Tahimik at tulala ang klase, pinapanood si Lance na bumagsak sa lupa at nagkukunwaring nasasaktan, at may labis na ekspresyon sa kanyang mukha, ang lalaking ito ay maaaring manalo ng parangal para sa kanyang kakayahan sa pag-arte. Ngunit kung talagang maniniwala ang lahat, ito ay maging isang tunay na impyerno. Umiiyak si Teacher Jake, "Lance, titigil ka ba sa paghampas sa iyong mukha?" Walang magawang umakyat si Lance mula sa lupa, tinapik ang balikat ni Jake at sinabing, "Teacher Jake, huwag kang malungkot, hindi naman masyadong mababa ang iyong martial arts skills, ngunit ang aking martial arts skills ay masyadong mataas." Sa hinaharap, tumigil sa pagiging mayabang at maging dedikado sa pag-unawa sa asensya ng martial arts, okay? Manam. Tumanggaw si Jake na parang senior na siya. Ngumiti si Lance, "Huwag kang umiyak, bumalik sa iyong mga klase, lahat ay sabik na naghihintay. Hindi ba ngayon ka lang nagtalo tungkol sa klase?" Gumapang si Jake mula sa lupa, at nang tumangala siya, ang buong klase ay nakatulala sa kanila. Sabi ni Lance, "Huwag mo na silang tingnan, umupo na ang lahat, magtuturo na si Teacher Jake." Ang klase ay nagpatuloy sa isang kakaibang kapaligiran, ngunit kung gaano karaming mga tao ang nakinig ay hindi alam dahil ang mga mag-aaral ay hindi pa nababawasan ang pagkabigla. Sinabi ni Jake na tapos na ang klase at pagkatapos ay nagbigay ng magalang na tango kay Lance bago lumabas ng silid-aralan, na parang bastos na hindi tumango kay Lance bago umalis. Sa sandaling umalis ang guro ng klase, si Daylan ay abala sa pagsasabing, "Lance Damon, ang iyong mga kasanayan sa martial arts ay masyadong mataas, sus, ang guro ng klase ay hindi katugma sa iyo." Lahat ng mga estudyante sa klase ay nagsilapitan. "Lance Damon, ang iyong martial arts skills ay tiyak na mairaranggo sa top 12, o kahit na pang-11, ng Palanan Middle School." Wow! Nakagawa na rin talaga ang klase natin ng top 12 ranked martial artist, anong karangalan? Ngumiti si Lance, lahat ay labis na nambobola, sa totoo lang ang aking martial arts skills ay hindi masyadong malakas, ang aking martial arts skills ay masyadong mahina at mahina. Sa sandaling iyon, ngumuso si Jupong, "Lance, mamamatay ka ba kung hindi ka magpapanggap na kalaban mo?" Natigilan si Lance, nagkukunwaring nagkukumpera, "Hindi ako nagpapanggap na nagkukumpere ngayon, diba?" Nagkukumpere ka ba? Tanungin mo lahat ng estudyante, hinahamak ko ang mga taong kunwari nagkukumpere kapag medyo may lakas sila. Tiningnan ni Lance ang lahat ng mga estudyante at sinabing, "Nagkunwari ba akong kalaban?" Nagtawanan ang lahat ng estudyante, si Lance, kunwari halatang halata, pero hindi rin daw siya nagkunwari, napakataas ng martial arts skills niya, pero masyado daw siyang mahina at mahina, ito pa kaysa magpanggap na medyo masyado. Magkano ang dapat tiisin ng lahat? Gayunpaman, hindi talaga nagkunwari si Lance ngayong mahina na ang katawan na ito, mayroon lamang itong lakas ng militar na si Lance, kumpara noong nasa mundo siya, ngayon ay ganap na siyang nasa level ng isang pas ang may 3 paa. Hindi nagkamali si Lance, naramdaman niya ang agos. "Sa tingin ko mahina talaga ang martial arts ko ito rin ang tinatawag na kunwari kumpara, hindi ko kayo matiis, sige, maghiwa-hiwalay na tayo." Ang mga estudyante ay nagkalat, ang mga batang lalaki na naiinggit kay Lance ay lahat sa loob ay hinamak si Lance dahil sa pagiging masyadong mapagpanggap. Sa oras na ito,
isang guro ang pumasok mula sa labas, at ang gurong iyon ay sumigaw, "Sino ang tinatawag na Lance?" Ako. Tumayo si Lance. Sinabi ng gurong iyon, "Lance, ako ang guro ng klase ng senior class 32, si Mr. Zimmer Chen, ayusin mo na ang iyong mga gamit at samahan mo ako sa class 32. Bakit mo gustong pumunta sa class 32? Tanong ni Lance. Ngumuso ang gurong iyon, "Paano ko malalaman?" Tinanong ako ni Kent. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod ang gurong iyon at lumakad palayo, tila hindi ka nais-nais kay Lance. Agad na naunawaan ni Lance na binati ni Kent ang paaralan at inayos si Lance na pumunta sa klase ni Sally, personal na proteksyon ni Sally. Ngayon lang ay natarante pa si Lance, bakit hindi pa siya nagayos na pumunta sa klase ni Sally? Inayos ni Lance ang kanyang bag at aalis na sana nang hilahin ni Dylan si Lance, puno ng pag-aatubili, "Iiwan ako kaagad ah." Sabi ng lahat ng estudyante sa klase, "Lance Damon, bakit ka pupunta sa class 32? Hindi mo itinatapon ang senior class 5 para sunduin si Sally, di ba? Nagkaroon lang tayo ng all-school level expert sa klase natin at aalis ka na." Ngumiti si Lance, "Mga mahal na estudyante, pasensya na. O, kung mami-miss niyo ako sa hinaharap, maaari kayong pumunta sa class 32 at hanapin ako. Sige, aalis muna ako." Hinamak ito ng lahat, alang-alang sa pagkuha ng mga babae, paglilipat sa ibang klase, salamat sa lahat ng tao ay sumambo lang sa kanya, walang sense of class honor at all. Dala-dala ni Lance ang kanyang mga libro, handa nang umalis, nakarating lang sa podium. Lance Damon. Sigaw ni Dylan, si Lance lang sa klase ang handang makipag-usap sa kanya, pagkaalis ni Lance ay walang sino man sa klase ang kumausap sa kanya. Tumingin si Lance kay Dylan, at ang mga mata ni Dylan ay pula. Nagtanong si Lance, "Dylan, handa ka bang sumama sa akin sa class 32? Ngumiti si Dylan, "Syempre gusto ko, ngunit hindi sa iyo ang magpasya." "Kung gayon sino ang namamahala nito?" Tanong ni Lance. "Napakasama ng grades ko, saan ako dadalhin ng class 32, gusto kong lumipat ng klase maliban na lang kung aprubahan ng direktor ng pagtuturo." Sa sandaling ito, ang direktor ng pagtuturo ay dumating mula sa labas, ang direktor ng pagtuturo ay medyo kinakabahan, palihim na nagsabing, "Sa wakas nakahanap ako ng dahilan, gusto ni Lance na lumipat ng klase, tutulungan ko siyang ilipat ang kanyang mga gamit, hindi ko tino if this reason is reasonable or not. But, can't manage that much." Dumating ang direktor ng pagtuturo at pagkatuto sa senior 3 class 5 at nakitang hindi pa gumagalaw si Lance, at natuwa siya na hindi siya nahuli. Agad na nakilala ni Lance ang direktor ng pagtuturo at pag-aaral, hindi ba't ito rin ang guro na nasa opisina ni Jake kaninang umaga? Nais niyang magmakaawa sa kanya na kumuha ng apprentice, ngunit sa kasamaang palad ay tinanggihan siya ni Lance, hindi ba siya sumuko yet? Lance asked, "Ikaw na naman, anong ginagawa mo dito?" Ibinaba ng teaching director ang salamin niya at ngumiti, "Hehe, Lance Damon, I heard na lilipat ka na sa senior class 32, I heard the news and rushed over to help you move your things la." Sinabi ni Lance sa kanyang puso, paano ang gurong ito ay napakawalan giya, walang sinabing alagad, ngunit nakamamatay din na walang kahihiyan. At sa sandaling ito, nagulat ang klase, ang direktor ng pagtuturo ay personal na sumugod upang tulungan si Lance na ilipat ang kanyang mga gamit, walang pagkakamali. 42. Sinabi ni Lance, "Itong guro, sinabi ko sa iyo, hindi ako tumatanggap ng mga disipulo, mangyaring bumalik." Tumawa ang teaching director, "Lance Damon, tingnan mo nga yang sinasabi mo, lumapit lang ako para tulungan kang ilipat ang mga gamit mo, bakit ko pa nasabi na dapat mo akong kunin bilang alagad? Backpack lang ang dala ko, hindi ko kailangan ng tulong mo." "Ayos lang, handa akong tumulong." Inagaw ng direktor ng pagtuturo ang school bag ni Lance at wala ng planong kunin ito para kay Lance. Sinabi ni Lance, "Isa kang guro, napakakapal ng balat mo." Hihihi. Sunod-sunod na hajijek ang tawa ng direktor ng pagtuturo. Napatulala ang klase. Walang pakialam si Lance, dahil ang gurong ito ay mahilig kumuha. Sinabi ni Lance kay Dylan, "Dylan, sumama ka muna sa akin, hahanapin ko ang direktor ng paaralan pagkatapos." Ah! Tumingin si Dylan sa direktor ng pagtuturo ng may pagkalito.
Ang direktor ng pagtuturo ay abala sa pagsasabing, Lance Damon, bakit kailangan mong hanapin ang direktor ng pagtuturo? Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. It's none of your business, huwag ka nang magtanong ng maraming tanong. Sabi ni Lance na masama ang loob. The teaching director smiled heedlessly, Lance Damon, it's really none of my business, kasi, ako ang teaching director. Natigilan si Lance, ikaw. Oo, ako ang direktor ng pagtuturo, kaya sabihin mo sa akin, ano ang maaari kong gawin para sa iyo. Hindi ba ang direktor ng pagtuturo ay isang medyo malaking pinuno ng paaralan? Kung gayon bakit ka narito upang tulungan akong ilipat ang aking mga gamit? Ano ang problema ng direktor ng pagtuturo? Ang direktor ng pagtuturo ay hindi makagalaw ng mga bagay para sa iyo. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo sa akin? Sinabi ni Lance, nasa mesa ko si Dylan, at gusto kong sumama siya sa akin sa senior 32, ngunit sinabi niya na talagang hindi siya gusto ng pinuno ng class 32 dahil sa kanyang mahinang mga marka. Maliban kung aprubahan ng direktor ng pagtuturo. Walang pag-iingat na ngumiti ang direktor ng pagtuturo, pinapayag ko. Nagulat na sabi ni Dylan, salamat, direktor. Sige, bilasan mo at kunin mo ang mga gamit mo. Pumunta si Lance sa senior class 32 na walang dala, na sinundan ng isang direktor ng paaralan na may dalang backpack sa kanyang mga balikat at isang stack ng mga libro sa kanyang mga kamay, na para bang siya ay isang maliit na tagasunod. Ang huli, si Dylan, ay may bitbit din isang backpack at mga libro na may masayang mukha. Pagdating niya sa senior class 32, ang direktor ng klase, si Mr. Zimmer Chen, ay nakatayo sa podium. Teacher. Tumayo si Lance sa pintuan ng klase at tumawag. Tumingin si Mr. Zimmer Chen kay Lance at nakitang si Lance ay walang laman, abala siya sa pagtatanong, nasaan ang iyong mga libro at iba pa. Sa sandaling iyon, isang boses ang tumunog mula sa likuran ni Lance, dito. Ang direktor ng paaralan ay lumabas mula sa likod ni Lance. Direktor. Nagulat si class director Mr. Zimmer Chen. Direktor, bakit nasa iyong mga kamay ang mga gamit ni Lance? Mahinang tanong ni Mr. Zimmer Chen. Tumawa ang direktor ng paaralan, hindi mo ba hiniling sa akin na aprobahan ang paglipat ng klase ni Lance? Sa sandaling marinig ko ang tungkol dito, pumunta ako upang tulungan si Lance na ilipat ang kanyang mga gamit. Si Mr. Zimmer Chen ay pawis na pawis. Ang mga estudyante ng class 32 ay lahat ay tumingin kay Lance at sa direktor ng paaralan na nagtataka, nag-uusap, napakalaki ni Lance, ang direktor ng paaralan ay personal na tumulong sa mga bag. Si Lance ay sumulyap sa class 32 at nakita si Sally, na nakatitig kay Lance, na tila hindi maganda ang mood. Halatang inayos ng papa niya. Pumasok si Lance sa klase at naglakad patungo kay Sally. Nang makita ni Sally si Lance na naglalakad palapit sa kanya, natarante siya at commendat kay Lance, na para bang sinenyasan niya itong huwag lumapit at magkunwaring hindi niya ito kilala. Ayaw malaman ng klase na si Lance ang bodyguard niya. Alam ng lahat ang tungkol sa pagsusulat ni Lance na naghahayag ng mga love letter kay Leslie Smith, kung malalaman ng lahat na si Lance ang bodyguard niya, pakiramdam ni Sally ay mawawalan siya ng mukha. Napansin ni Lance ang titig ni Sally, mapait na ngumiti si Lance, gusto niyang puntahan at kamustahin ang ginang, ngunit tila ayaw ng babae na may makaalam, kaya dumaan si Lance kay Sally nang hindi siya kinakausap, na nagpapanggap. Hindi para makilala siya. Ang direktor ng paaralan na may hawak na isang stack ng mga libro upang sundin, Mr. Zimmer Chen kung saan magandang tumayo uto, abala upang matulungan ang direktor ng paaralan na kunin ang bag. Tanong ni Lance, Teacher Chen, saan ako nakaupo? Si Mr. Zimmer Chen ay abala, nako, nakaayos na ito para sa iyo, iyong mesa sa dulo. Tumanggaw si Lance, nang tumawag ang direktor ng paaralan, Tian Ming. Direktor, sabi mo. Si Mr. Zimmer Chen ay abala. Paano mo maaayos si Lance Damon sa huling hanay? Lumipat sa mas magandang posisyon. Ngunit, pero kumuha ka ng ibang magpalit. Sinabi ni Lance, hindi, uupo ako sa dulo, gusto ko doon. Walang pakialam si Lance na umupo doon. Ngunit hindi alam ni Lance na halos lahat ang mga estudyanteng nakaupo sa dulo ng klase.
Mga mahihirap na estudyante, mga hamak na estudyante, at lahat ay nagkagulo ng ilang hanay sa likod. Tumulong ang direktor ng paaralan sa pag-set up ng mga libro para kay Lance. Si Dylan ay nasa labas pa rin ng pinto ng klase, masyadong nahihiya na pumasok. Sumigaw si Lance, "Dylan, pasok ka." Nang makita ni Mr. Zimmerchen na mukhang lumipat din si Dylan, abala siya sa pagsasabing, "Ano ang nangyayari dito?" Ngumiti si Lance, "Teacher Chen, nasa table ko si Dylan, hiniling ko sa kanya na sumama sa akin at magkaroon ng kasama." Mukhang masama ang loob ni Mr. Zimmerchen, sino ang nagtanong sa kanya na pumunta. Tumangala ang direktor ng paaralan at sinabing, "Nagawa ko, ano ang mali?" Direktor, hindi maganda yan, malugod kung tatanggapin kung may mataas na estudyanteng dumating, pero... Wag na Coco, lumipat si Su Chen dito at walang kasama, anong masama sa paghahanap ng makakasama? Oh! Labis na nanlumo si Mr. Zimmerchen, napakahina ng kanyang puso, may dalawa pang dragger ng sabay-sabay, ang mga marka ni Lance, nalaman ni Mr. Zimmerchen ang tungkol sa kanila, tiyak na sila ang nasa ilalim. Kahit na mahirap ang mga resulta, Lance din kahit na ang reputasyon ay napakabaho, ang sikat na sulat ng pag-ibig sa Shangguanzhou na kaganapan, ay matagal nang kumalat sa buong paaralan, kahit na ang pag-ibig ni Lance ay nakalantad, sumulat na walang kahihiyan Mr. Zimmerchen makita pagkatapos ay siya sinumpa blush. Ang kailangan mong gawin ay tanggapin ang tao ng taong iniisip mo. Galit na galit ang puso ni Mr. Zimmerchen, ngunit nagsalita na ang direktor ng paaralan, at hindi siya nakakilos kaagad. Nang matapos ang kanilang mga libro, umupo sina Lance at Dylan sa huling hanay ng klase. Ngumiti ang school director, "Lance Damon, then you have a good class, aalis muna ako Well, hard work." Sabi ni Lance, bagamat hindi siya tumatanggap ng apprentice, pero at least tinulungan niya siya, isang salita ng pasasalamat kay Lance ang sasabihin pa rin. Hihihi, hindi naman mahirap ang trabaho. Sinabi ng direktor ng paaralan kay Mr. Zimmerchen, "Tianming, pagkatapos ay magpatuloy ka sa iyong klase, hindi kita iistorbahin." Sige, ingat ka direktor. Ang direktor ng paaralan ay umalis na nasisiyahan, ang direktor ng paaralan ay nagsabi sa kanyang puso, "Lance, hindi ako naniniwala na hindi kita magagalaw, ako ay magiging iyong apprentice." Hindi itinuring ni Lance ang direktor bilang isang disipulo dahil ang direktor ay hindi bata, higit sa 40, at, na may napakahirap na pinagmulan, hindi siya ganoong materyal. Alam ito ng kanyang dating mundo na Jiangho. Masisira lahat ang reputasyon ng number 1 bunso sa mundo. 43. Ang kasikatan ni Lance sa kanyang mundo ay katumbas ng isang bituin sa modernong lipunan, ang numero 1 pinakabata sa mundo, at walang gaanong tao sa Jiangho ang hindi nakakaalam tungkol dito. Siyempre, ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, ang number 1 beauty of the Jiangho, ay pantay na sikat at hindi kilala ng lahat. Sa kasamaang palad, ang lahat ay naging isang bagay ng nakaraan, dating sikat bilang numero 1 pinakabata sa mundo, ngunit ngayon sa mundong ito upang kumain, ngunit upang magtrabaho bilang isang bodyguard, si Lance ay humihikbi din nang maisip niya ito. Bumalik sa realidad pagkaalis ng direktor ng paaralan, si Mr. Zimmerchen ay tumayo sa podium at tumingin kina Lance at Dylan na may apoy sa kanyang mga mata, habang tumitingin siya, mas nagalit Hindi maintindihan ni Mr. Zimmerchen kung bakit hiniling sa kanya ni Kent Brown na ilagay si Lance sa klase 32. Si Lance ba ay may espesyal na relasyon kay Kent Brown? Hindi alam ni Mr. Zimmerchen na si Lance ang personal na bodyguard ni Sally. Nakita ni Dylan ang guro ng klase na naghihintay sa kanila, abala siya sa pagyuko ng kanyang ulo at bumulong, "Lance Damon, mukhang hindi kami tinatanggap ng guro ng klase na ito." Nakita din ni Lance ang tingin ni Mr. Zimmerchen at nagtaka, kakaiba, hindi ba natuloy ang relasyon ni Kent Brown? Bakit parang hindi ka masaya? Hindi kumibo si Mr. Zimmerchen at nagpatuloy sa kanyang galit sa klase. Umupo si Sally sa ikalawang hanay ng klase, hindi nang ahas na lingunin si Lance dahil sa takot na masabihan na si Lance ang kanyang personal na bodyguard. Kung ganoon nga ang kaso, talagang hindi siya maglalakas loob na pumasok sa paaralan. Ngayon lang dumating si Sally sa paaralan at napagtanto na ang katanyagan ni Lance ay kumalat sa buong paaralan.
Sa kabutihang palad, ang insidente ng pang-aapi ni Lance sa mga batang babae sa banyo ng mga babae ay hindi kumalat, kung hindi, ang reputasyon ni Lance ay mas malala pa. Siyempre, hindi sasabihin ni Bella kahit kanino ang tungkol dito, tutal, tungkol din ito sa kanyang reputasyon. Gayunpaman, ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito, bukod kay Sally, ay ang bumubulusok na estudyante na binugbog din ni Lance noong araw na iyon. Tapos na ang klase. Paalam guro. Ngunit hindi umalis si Mr. Zimmerchen, at tumingin kay Lance at sinabing, Lance, bagamat hindi ko alam kung bakit ka inilagay sa klase ko, tandaan mo, huwag kang manggulo sa klase ko, huwag mo akong kalagkarin. Paurong ang klase, at huwag mong sirain ang reputasyon ng klase ko. Si Lance ay abala na tumango, huwag kang mag-alala, Teacher Chen, naniniwala ako na maraming tao ang sa karakter ng aking Lance. Cut. Naghiyawan ang buong klase. Natarante si Lance, ano ang ibig sabihin ng cut? Pinandilatan muli ng guro ng klase si Daylan at sinabing, Daylan, sa susunod para sa klase, mangyaring huwag akong sisihin kung hilahin mo ang aking klase pabalik. Pagkatapos sabihin iyon, umalis ang guro ng klase, si Mr. Zimmerchen. Pagkaalis ni Mr. Zimmerchen, sinundot ni Daylan si Lance at nagtanong sa mahinang boses, Lance Damon, hindi mo ba sinabi na ikaw ang bodyguard ni Sally? Bakit hindi ka pinapansin ni Sally? Siya, hinaan mo yang boses mo. Nagchichismisan tayo, ayaw nating may makaalam na personal bodyguard niya ako, palihim ko lang paprotektahan ang babae. Oh! Noon lang, dalawang babae na ilang upuan sa harap ni Lance ang sadyang nagsalita ng malakas. Ang aming klase 32 ay may dalawa pang hamak na mag-aaral na nilamon, sa pagkakataong ito ang klase ay muling hihilahin pababa, isang hakbang pa ang layo mula sa pagpasok sa nangungunang 10 klase. Hindi lang dalawang scum students, may isa pang pervert, hindi mo ba nakita yung love letter na isinulat ng isang tao sa class 24 na Shangguanzhou? Jeez, nahihiya akong tumingin sa baba ngayong umaga. Nakakainis din. Hindi ko alam kung para saan sila pumunta sa klase natin. Ano pa ba ang layunin nito, siyam sa bawat 10, narito sila para sa bulaklak ng paaralan. Pagkasabi noon, tumingin ang dalawang babae kay Sally, ngunit tumingin si Sally sa kanyang libro at hindi ito pinansin. Nagpatuloy ang dalawang babae, ang boring talaga ng klase namin, at hindi ko alam kung bakit pero bigla kong namiss si Brandon Hugh ngayon. Bakit mo namimiss si Brandon Hugh? Kilala kasi si Brandon Hugh sa klase, lahat nasusuka sa kanya. Sikat kasi si Brandon Hugh sa klase kaya nami-miss ko siya ngayong dalawa na ang scum students, kung mag-contribute si Brandon Hugh sa klase, ano sa tingin mo? Hoy, kapag sinabi mo yan, bigla ko rin naramdaman na hindi na kasing puot ang Golden Tiger tulad ng dati. Matapos marinig iyon ng buong klase, nagkaroon ng flash of wisdom ang lahat, tama, at sabay-sabay na sumali sa talakayan. Where the hell is Brandon Hugh? How come he's gone today when you need him? Sabi ng ilang babae. Karaniwang hindi pumapasok si Brandon Hugh sa klase hanggang sa ikatlong yugto, dito na siya sa susunod na klase. Dati si Brandon Hugh ay hindi kapani-pani walang masungit sa harap namin, kinasusuklaman ko siya hanggang sa mamatay, ngunit ngayon gusto ko siyang dumating ng mas maaga, at sa unang pagkakataon ay naramdaman kong medyo kapaki-pakinabang pa rin si Brandon Hugh. Hihihi, kung si Brandon Hugh ay gumawa ng kontribusyon sa ating klase at tanggayan ang dalawang basura, hindi na ito magiging kasuklam-suklam sa hinaharap, at least siya ay maituturing na kredito sa ating klase. Ang class 32 ay naiinis na sina Lance at Daylan ay sumali sa kanilang klase, lalo na si Lance, ang scum. Gayunpaman, walang sino man ang nang-ahas na saktan ang gayong mga basura, at nang sila ay nalulumbay, bigla nilang naisip si Brandon Hugh. Siya ang hari ng hamak, at kinasusuklaman ng lahat ng nasa class 32 na napupuot sa kanya dahil sa kanyang husay sa martial arts at pambubuli sa mahihina. Ngunit hindi ko inaasahan na ang kasuklam-suklam na Golden Tiger na ito ay magkakaroon din ng magandang panig. Bagamat ibinaba ni Sally ang kanyang ulo para gawin ang kanyang takdang aralin, ang kanyang mga tainga ay nakikinig sa mga tao sa klase. Pagdating kay Brandon Hugh, si Sally ay nakinig din ng mabuti, bigla na lang niyang naisip ang taong ito.
Si Brandon Hugh ay isang class bully, at syempre, isa sa nangungunang 5 kontrabida sa campus, tulad ni Lance, na hindi mabuting tao, at ngayong 2 hamak na hindi magaling na lalaki ang nagsama-sama sa isang klase, ano ang mangyayari? Aalagaan ba ni Brandon Hugh si Lance? Para maalis si Lance. Sa pag-iisip nito, si Sally ay biglang umasa. Siyempre, gusto ni Sally na alisin ni Brandon Hugh dahil umihi si Lance sa banyo ng mga babae at pinatingin sa kanya ang hindi dapat, labis na nasaktan si Sally, naramdaman ni Sally sa kanyang puso na si Lance ay labis. Mas kasuklam-suklam kaysa kay Brandon Hugh. Mapait na ngumiti si Lance at sinabing, Dylan, mukhang hindi tayo inaayawan. Ngunit sinabi ni Dylan na may mapait na mukha, Brother Chen, medyo nagkakaproblema tayo, isa si Brandon Hugh sa 5 pinakamabangis na binata sa campus. Tumawa si Lance, hindi ko siya ginugulo, manggulo ba siya sa atin ng walang dahilan Hindi mo ba narinig? Inaasahan ng klase na ito na gagawa ng hakbang ang Golden Tiger at lilibugan tayo. Si Brandon Hugh ay kadalasang nakakainis sa lahat, bihira lang na may magagawa siyang mabuti para sa klase. Sa tingin ko itong si Brandon Hugh ay magiging masaya na tumulong sa klase. Nako, hindi rin kami malalambot na kamatis. Walang pakialam na sabi ni Lance, anong 5 kontrabida, wala man lang pakialam si Lance. Sa sandaling ito, sa gate ng paaralan, isang matipunong batang lalaki na nakasuot ng magarbong vest, isang stick ng langis sa kanyang kaliwang kamay, isang tasa ng soy milk sa kanyang kanang kamay, isang subo ng langis at isang subo ng soy milk ang pumasok patungo sa pasukan sa paaralan. Sinundan siya ng 3 maliliit na tagasunod, kasama rin ang isang kamay ng fries at isang kamay ng soy milk. 44. Nakita ito ng doorman, inilabas ang remote control, at binuksan ang maaaring iurong na pinto. 4 na tao ang kumaway hanggang sa loob ng school. Ang batang lalaki na nakasuot ng magarbong vest, ito ang senior na 32, klase na kinasusuklaman ng lahat kay Brandon Hugh, isa sa 5 kontrabida sa campus. Tinapos ni Brandon Hugh ang kanyang almusal, itinapon ang tasa ng soybean milk sa lupa, at dumura ng isang subo ng plema sa proseso. Pagkatapos kumain, sinabi ng isang tagasunod sa kanyang likuran, Kuya Tiger, huwag kang mag-alala, huhulihin ko ang bastos na iyon na lumapastangan sa kanyang hipag ngayon. Sinipa ni Brandon Hugh ang basurahan sa gilid ng kalsada at galit na sinabi, ano ba, naglakas loob pa siyang hawakan ang babae ko, kapag nahanap ko siya, tingnan natin kung hindi ko siya sasayangin. Galit na galit si Brandon Hugh dahil ang babaeng tinitigan niya ay niloko ng isang lalaki sa paaralan noong Biyernes. Ang isa pang tagasunod ay nagsabi, Tiger, kapag nahuli mo siya, sayangin mo na lang siya bilang isang betang. Ang bastos na ito ay binubuli ang kanyang hipag sa banyo ng mga babae, at tiyak na tumingin siya sa isang bagay na hindi niya dapat makita, at ang kalamangan na ito. Hindi mo pa nga napupulot, pero nadungisan na ng bastard na yon. Kung hindi ka mag-aaksaya sa isang eunuch, sa totoo lang, kahit ang doorman ay hindi ito makikita. Ang medyo hanggal na sidekick na iyon ay abala sa pagsasabing, ano ang kinalaman nito sa may pinto. Sinampal siya ng sidekick na iyon sa tuktok ng ulo, walang magtuturing sa iyo na pipi kung hindi ka magsasalita. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ng isa pang tagasunod. Tandaan ang URL I1/4 Conso 8 I1/4 net. Brother Tiger, is the squad leader's bitch calling. Abala ang follower na iyon sa pagkuha ng telepono. Hey, squad leader, anong meron? Sa telepono, sinabi ni Ben, nasaan si Brandon Hugh? Anong gusto mo sa amin, Tiger? Bad mood si Tiger ngayon, wala siyang oras sa'yo. Hinahanap ko si Brandon Hugh, ang mahalaga, sagutin niya ang telepono. May sasabihin ka sa akin ng diretso. Walang magawa ang pinuno ng klase, ganito, ngayon lang ang klase namin, naglipat kami ng 2 hamak na estudyante, sila ay mula sa ika-5 klase ng Senior 3, at gusto ng klase na gumawa ng mabuting gawa si Brandon Hugh at alisin ang 2 iyon. Mga hamak na estudyante. Anong silbi ng pagtawag niyan, maya-maya pa'y may klase na ako.
Pagkababa ng telepono, sinabi ng follower kay Brandon Hugh, Brother Tiger, ang sabi ng class president ng asong iyon, ang klase namin ay may 2 SCOM students, at ang lahat ng mga estudyante ay umaasa na gagawa ka ng magandang bagay para itaboy ang 2 SCOM students na iyon. Malayo. Ang pangunahing negosyo ng kumpanya ay ang magbigay ng malawak na hanay ng mga produkto at serbisyo, kabilang ang isang buong hanay ng mga produkto at serbisyo, kabilang ang isang buong hanay ng mga produkto at serbisyo. Tara, bumalik sa klase, linisin muna ang 2 basurang iyon bago tayo maghanap ang bastos na nang violate sa girlfriend ko. Hindi nagtagal, bumalik si Brandon Hugh sa kanyang klase. Nang pumasok si Brandon Hugh sa klase, tumingin ang lahat kay Brandon Hugh. Inis ka ni Brandon Hugh ang klase at wala siyang nakitang estranghero. Kumunat ang noo ni Brandon Hugh, nasaan ang hamak na estudyante. Busy ang class leader, Brandon Hugh, pumunta na sila sa banyo, siguradong babalik sila bago ang 3 yugto ng klase. Ngumuso si Brandon Hugh at naglakad papunta sa upuan ni Sally. Yun, okay ka lang? Tanong ni Brandon Hugh. Malamig na sinabi ni Sally, ano ang kinalaman mo kung ako ay mabuti o masama, umalis ka. Gayunpaman, nasanay na si Brandon Hugh at sinabing, yun, pasensya na, noong Biyernes ay nag-out of town ako para magsaya, hindi ko inaasahan na mangyayari ito, huwag mag-alala, hahanapin ko ang tao. Who bullied you? Even my Brandon Hughes woman dares to touch him, I think he's tired of leaving, if I didn't cut him, my Brandon Hugh will take his surname. Sally. Hindi pinansin ang gintong tigre, gayunpaman, sa loob-loob ni Sally ay inaabangan kung ang gininto ang tigre ba ay talagang magagawang dalhin ito sa kanya o hindi at parusahan si Lance. Siyempre, si Sally ay labis ding naiinis kay Brandon Hugh. Ngunit kumpara sa si Lance, lalo pa niyang kinaiinisan siya, tutal, mas malaki ang ginawang pinsala ni Lance sa kanya, kahit papaano ay hindi umihi si Brandon Hugh sa harap niya sa banyo. Sinabi ng pinuno ng klase, Brandon Hugh, nasa iyo kung magagawa mo ang magandang bagay na ito para sa klase. Ang buong klase ay tumingin kay Brandon Hugh na may umaasam na mga mata at sinabing, oo, Brandon Hugh, kung aalisin mo ang 2 hamak na iyon, ang iyong nakaraang pag-aalsa sa klase at pambubuli sa lahat ay mapapawi. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Brandon Hugh ang magiliw na tingin mula sa kanyang mga kaklase, at lubos na ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Umiling si Brandon Hugh ng masama, huwag kang mag-alala, maliit na bagay lang ang itaas ang iyong kamay. Yay! Sa wakas maalis na natin ang 2 hamak na estudyante. Nagsaya ang klase at tumingin kay Brandon Hugh ng mas malumanay, hindi na napupuot kaysa dati. Sinabi ng isa sa mga tagasunod ni Brandon Hugh, Tiger, tingnan mo, lahat ng tao ay tila hindi gaanong naiinis sa iyo, kung maaari mong ayusin ang iyong relasyon sa iyong klase, bakit hindi mo gustong pumasok sa klase araw-araw at kasama ang lahat ng iyong mga kaklase? Inis-snobong ka. At saka, pagkatapos ng lahat ng tao ay hindi na naiinis sa iyo, baka unti-unting hindi ka na magugustuhan ni Sally at mai-inlove sa iyo mula noon. Tumanggaw si Brandon Hugh at sinabing, bihira lang gumawa ng mabuti para sa klase, huwag kang mag-alala, iyong 2 hamak na estudyante na naglakas loob na pumunta sa klase natin, pagsisisihan ko silang dumating. Sa sandaling ito, sa banyo, lumabas sina Lance at Daylan pagkatapos umihi. Sinabi ni Daylan, Brother Chen, maganda ba talaga na ang klase ng 32 ay galit na galit sa atin? Sobrang boring ang lahat. Kung nasa senior 3 class 5 ka pa, siguradong sasambahin ka ng lahat, hindi tulad ngayon kapag ikaw ay napapailalim sa kanilang malamig na mga mata. Ngumiti si Lance nang walang pakialam, ang layunin ko ay lihim na protektahan si Miss, ang iba ay hindi mahalaga. Sa senior class 32, isang estudyante ang tumakbo sa silid-aralan sa takot at sumigaw, halika, halika, bumalik sila. Natigilan ang lahat ng mga estudyante, bumalik sina Lance at Daylan mula sa banyo. Kahit si Sally ay hindi mapakali. Lahat ay nakatingin kay Brandon Hugh, kinakabahan at nasa sabik, lahat ay hindi nag-aalala sa lakas ni Brandon Hugh, pagkatapos ng lahat, ang kanyang pangalan sa 5 mabisyo na kabataan ay hindi bulag na ipinagyayabang. Bawat isa sa 5 kontrabida ay ang hari ng mga latak, kung saan ang karaniwang mag-aaral ng latak ay ang kalaban ng hari ng mga latak.
Si Lance ay kasalukuyang isang mag-aaral lamang ng latak at hindi pa umabot sa antas ng hari ng latak. Ang hari ng latak ay hindi lamang kailangang maging latak, ngunit kailangan ding magkaroon ng lakas upang maging karapat-dapat sa titulong marangal na ito. Walang kamalay-malay si Lance sa pagsasabuatan ng buong klase 32 sa sandaling ito, naghihintay na bumalik siya at linisin. Magkasunod na pumasok sa klase sina Lance at Dylan. Sa sandaling pumasok si Lance sa klase, nakaramdam siya ng kakaibang kapaligiran. Napatingin sa kanya ang mga mata ng buong klase. Sa sandaling iyon, isang mapang-akit na boses ang lumabas, "Kayong dalawa ang mga hamak na estudyante na lumipat sa aking klase." Tumingin si Lance kay Brandon Hugh, ngunit nang makita ni Lance ang batang lalaki sa tabi ni Brandon Hugh, natigilan siya dahil ang batang iyon na nakita noon ni Lance ay ang punk student na tumawag sa hipag ni Sally noong Biyernes, nang si Lance lumabas sa palikuran ng mga babae. Sa sandaling ito, nakita ng punk student na iyon si Lance, nakatitig ng may dilat na mga mata, itinuro si Lance nang hindi makapaniwala at sumigaw, "Tiger, brother Tiger," siya ang bastard na nang-aapi sa kanyang hipag noong nakaraang linggo sa women's banyo. Napabuntong hininga si Lance nang biglang lumabas ang nangyari sa banyo ng mga babae. 45. Ano? Nagulat si Brandon Hugh, at naisip na madaling itaas ang kanyang kamay at linisin ang isang scum student, ngunit hindi niya inaasahan na ang scum student ay ang parehong pervert na nagpangangot ng kanyang mga ngipin. Nagulat din ang mga mag-aaral sa Class 32, tila alam nila sa unang pagkakataon na si Lance ay hindi lamang sumulat ng tahasang mga liham ng pag-ibig, ngunit umihi din sa harap ni Sally sa banyo ng mga babae, binubuli si Sally, ang bastard na ito, ngunit may mga mas nakakahiyang bagay. Bullshit! Scum! Bastard! Ang bastos ay mas masahol pa sa hayop. Hari ng hamak. Maraming mga estudyante ang hindi napigilan at isinumpa si Lance, at ang imahe ni Lance ay na-upgrade mula sa scum student hanggang sa hari ng scum. Walang kapantay na panlulumo si Sally, ayaw niyang magkalat ito, kung tutuusin, tungkol din ito sa mukha niya, ngunit hindi niya inaasahan na malalaman ito ng buong klase ng ganoon lang, inaasahan na malalaman din ng buong paaralan ang tungkol dito. Galit na galit si Brandon Hugh at agad na naglakad patungo kay Lance. Nanumpa siya na hinding-hindi niya mapipigil ang kanyang galit kung hindi niya gagawing eunuch si Lance sa publiko ngayon. "Anong pangalan mo?" Nang sumigaw si Brandon Hugh ng malakas, narinig yata ng susunod na klase. Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Sinabi ni Lance nang hindi gumagalaw, "Ano ang gusto mo?" "Tinanong kita kung ano ang pangalan mo." "Damn you! I want to know today. Who is so bold as to touch my woman? Say, what is your name? If I don't cut off your scourge in public today, si Brandon Hugh, ay magiging apo mo." Ang sumisigaw na boses ni Brandon Hugh ay pipi, ang kanyang mga mata ay duguan, at ang hitsura na ito ay nagpatakot sa klase. "Hindi ko inaasahan na magiging ganito kalaki ang mga bagay, kung may kamatayan." Ngumuso si Lance na may pang-aalipusta, "Ikaw lang." "Yes, with me? I'll soon show you what you caught with your own eyes." "Knife!" Sigaw ng Golden Tiger. "Brother Tiger, here comes the knife." Isang tagasunod ang abalang kumuha ng fruit knife at iniabot ito kay Brandon Hugh. Natakot ang pinuno ng squad na may kamatayan at abala, "Brandon Hugh, tanggalin mo na lang siya, huwag kang mabuhay ah." Sumigaw si Brandon Hugh, "Tumahimik ka, kukuha lang ako ng buhay ngayon, babayaran ko siya sa buhay niya kung maglakas loob siyang hawakan ang babae ko." Nawala sa isip si Brandon Hugh na parang natakot ang buong klase, walang nang ahas na umakyat. Ang pinuno ng klase ay abala kay Sally ay nagsabi, "Bella, mabilis kang magsabi ng isang bagay gusto mo talagang magkaroon ng buhay ay matatapos na." Natakot din si Sally nang makita ang momentum ng Golden Tigre, gayon din ang nakakatakot na tingin ng buong klase. Sinasadyang binabaliwala ang lakas ni Lance. Abala si Sally, "Golden Tiger, huwag kang mapusok, ibaba mo ang kutsilyo." Umungol si Brandon Hugh, "Bella, ang bastard na ito ay naglakas loob na labagin ka, gusto ko siyang patayin." Nanginig ang katawan ni Sally, parang naisip niya ang madugong eksena mamaya. Si Bella ay abala, "Brandon Hugh, ayaw mong mapatay.
Umiling si Brandon Hugh, hindi pwede, kailangan kong kumuha ng tao ngayon. Pa! Bago lumipad ang pangungusap ni Brandon Hugh, si Lance na ang sumampal sa mukha ni Brandon Hugh. Isang hindi kapani-paniwalang malakas na sampal na nagpatanga sa buong klase. Sa kritikal na sandali na ito, talagang sinampal muna ni Lance si Brandon Hugh at hindi siya lumapit sa lahat na nag-aalala na siya ay saksakin hanggang mamatay. At sinaktan mo siya. Hindi pa ba sapat para sa iyo ang galit ng Golden Tiger? Ang squad leader ay umungal, Lance, may sakit ka, gusto mo talagang mamatay, hindi mo ba nakikita na si Brandon Hugh ay nawala sa kanyang isip at gusto kang patayin, lahat ay natatakot na ikaw ay mapatay, kumbansihin. Brandon Hugh, at una mo pa siyang sinaktan. Ngumuso si Lance, patayin mo ako. Hindi siya kwalipikado. Hinawakan ni Brandon Hugh ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, sinusubukan lang niyang pigilan ang kanyang sarili mula sa aktwal na pagpatay kay Lance, ngunit hindi niya inaasahan na itong si Lance ang unang sasampalin sa kanya. Si Brandon Hugh ay ganap na nag-aapoy, patayin mo lang siya, anuman ang kahihinatnan, maaaring hindi niya mahawakan ang mga kahihinatnan sa background ng kanyang pamilya. Papatayin kita. Sinugod ni Brandon Hugh si Lance gamit ang isang kutsilyo. Tili ng mga babaeng estudyante sa klase na parang nakita nila ang bangkay ni Lance. Gayunpaman, sa susunod na sandali, walang bakas ng pagbagsak ng dugo ni Lance. Si Lance ay may dalawang daliri sa pagitan ng kanyang mga daliri na nakahawak sa fruit knife na nakasaksak sa kanyang dibdib, at para bang ito ay walang kahirap-hirap. Si Brandon Hugh ay natigilan, ganap na hindi inaasahan. Sa sandaling ito ang fruit knife ay nakahawak sa pagitan ng dalawang daliri ni Lance, hindi makagalaw sa kalahating pasulong. Gaano man kalakas ang pagsaksak ni Brandon Hugh, ang fruit knife ay hindi makausad ng kalahating punto, si Brandon Hugh ay sabik at galit na kailangan muna niyang bunutin ito. Gayunpaman, napagtanto ni Brandon Hugh na ang fruit knife ay hindi man lang mabunot, ang mga daliri ni Lance ay parang mga sipit ng bakal, mahigpit na nakakapit sa fruit knife, at gaano man niya ito hinayla o sinaksak, hindi ito matinag. Paano nangyari ito? Medyo tulala si Brandon Hugh, bakit napakalakas ng bastard na ito? Nagulat ang klase nang makitang hindi mabunot ni Lance ang gintong tigre sa pamamagitan lamang ng dalawang daliri na nakaklamp dito. Sigaw ni Brandon Hugh, ito ay masyadong nakakahiya sa buong view ng publiko. Gayunpaman, sa isang malaking dagendong ng gintong tigre, pagkatapos ilabas ang lakas ng gatas, sa wakas ay nabunot, ang gintong tigre ay hindi maaaring isara ang momentum, ang buong tao ay nahulog pabalik, nahulog ang isang tao. Gayunpaman, nang tumingin ang lahat, ang fruit knife ay nakahawak pa rin sa pagitan ng mga daliri ni Lance, at ang lahat ng hinugot ni Brandon Hugh ay isang hawakan ng kutsilyo. Ano, kutsilyo? Nang makita ni Brandon Hugh na may hawak siyang kutsilyo, galit na galit siya kaya nahulog siya at nabunot iyon. Hindi pa ako tapos sa iyo. Nagmamadaling umakyat muli si Brandon Hugh, ang kutsilyo sa kanyang kamay ay nabasag kay Lance. Pinitik ni Lance ang kanyang mga daliri, at ang kutsilyo ng prutas na nasa kanyang mga daliri ay bumagsak sa lumilipad na hawakan. Kaching! Ang hawakan ng kutsilyo ng prutas ay lumipad sa dingding, nawala sa siwang ng dingding ng sabay-sabay. Napatulala ang buong klase, gaano kaya kalakas ang ginawang paglipad ng kutsilyo sa dingding. Sa sandaling iyon, ang gintong tigre ay sumuntok. Tiger Cannon Fist. Pinag-cruise ng Golden Tiger ang kanyang mga kamao sa kanyang dibdib at humampas pasulong, diretsyong tinamaan si Lance sa dibdib. Gayunpaman, ang mabilis na kidlat na sipa ni Lance ay lumipad, at bago pa man makipag-ugnayan ang tinatawag na Tiger Cannon Fist kay Lance, ang Golden Tiger ay sinipa sa panga. Tulad ng isang parabolic form, ang Golden Tiger ay umikot sa hangin at sa wakas ay lumipad sa likod ng silid-aralan, na nagtaas din ng alikabok sa sahig ng may kalabog nang bumagsak ito sa lupa. Wow! Hindi sinasadyang sumigaw ng wow ang maraming estudyante. Itinuring ding may kaunting lakas si Brandon Hugh at mabilis na umakyat. Agad na kumuha ng bangkito si Brandon Hugh at muling sumugod kay Lance. I'll smash you to death. Itinaas ng Golden Tiger ang dumi sa itaas ng kanyang ulo at binasag ito sa bungo ni Lance.
Sa kasamaang palad kung saan ito ay isang laban para kay Lance, maaaring tapusin ito ni Lance gamit ang isang daliri. Agad na hinawakan ni Lance ang isang paa ng bangkito, na para bang naayos lang ito sa hangin na parang fruit knife, at hindi na ito mahayla ng Golden Tiger. Si Brandon Hugh ay talagang sobrang nanlumo, gustong mamatay, ang pag-inom ng dumi ay hindi lamang hindi nakatulong sa kanya, ngunit muli siyang napahiya. 46. Ang Golden Tiger ay biglang nagmamadali, at ang kanyang paa ay marahas na sumipa sa pondian ni Lance, sinusubukang sipin ang ilalim ni Lance. Hindi umiwas si Lance at agad na sinalo ang paanan ng sipa ng Golden Tiger. Natagpuan ni Brandon Hugh na ang kanyang paa ay naipit ni Lance, at tulad ng isang dumi at kutsilyo ng prutas, pinahintulutan siyang bunutin ito hanggang sa gusto niya. Ah! Galit na sigaw ni Brandon Hugh, naiipit ang isang paa niya at hindi siya maka-atras kahit gusto niya. Bitiwan mo ako. Nakita ni Brandon Hugh na hindi niya ito mabunot, kaya napasigaw na lamang siya nang napakahiyang palayain siya. Sapat na ang abusuhin sa isang labanan hanggang sa puntong ito. Ngumuso si Lance, hindi ba nagbanta ka na papatayin mo ako, kung kaya mo itong bunutin, kung gusto mong bitawan kita, lumuhad ka at tawagin akong Lolo Tang. Ayaw mo. Namula si Brandon Hugh at sumigaw. Haha, kung gayon gusto kong makita kung gaano katagal ang iyong ambisyon. Ang mga estudyante sa klase ay natulala na, at naisip na si Brandon, isang campus top 5 villain, ay madaling nalinas si Lance, ngunit hindi nila inaasahan na magiging ganito. Tumingin si Brandon Hugh kay Sally, ang kanyang puso ay lalong nagagalit at nagalit, na nasa ganoong gulo sa harap ng kanyang minamahal, gusto ni Brandon Hugh na kainin ang puso ni Lance. Bitawan mo ako. Sigaw ni Brandon. Hindi lang bumitaw si Lance, pinagdikit niya ang kanyang mga paa at nagsimulang tumalon pabalik, naipit ang isang paa ni Brandon Hugh at kinailangan niyang sundan si Lance sa isa pa. Tumalon si Lance palabas ng klase at pumunta sa koridor, kung saan hinayla din si Brandon Hugh papunta sa koridor. Nagmamadali si Brandon Hugh, ano ang gusto ni Lance? Hahayaan ba natin siyang mawala ng mukha sa ibang klase? Tamang-tama, tumalon si Don pabalik sa koridor, hinihila ang gintong tigre. Pa! Bitiwan mo ako. Galit na sigaw ni Brandon at hinayla siya ni Lance, tumalon sa buong koridor ng gusali ng paaralan. Nagtinginan ng mga estudyante sa ibang klase. Wow! Walang eye roll, right? Isa sa 5 kontrabida sa campus, Golden Tiger. Ano, Golden Tiger? Sino ba yung tumetalon patalikod na nasa pagitan ng paa ni Golden Tiger ang paa niya? Gusto na ba niyang mamatay? Isa si Brandon Hugh sa 5 kontrabida. Gaya ng inaasahan, marami sa mga klase ang nakakita nito, at sila ay nakahiga sa windowsill na nanunood, ang kanilang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Bitawan mo ako, o puputulin kita hanggang sa mamatay kapag hindi mo binitawan. Sigaw ni Brandon Hugh kay Lance. Nang marinig ni Lance na nang ahas pa rin siyang maging mayabang, binilisan niya ang kanyang bilis, at napilitan si Brandon Hugh na pabilisin upang sundan ang pagtalon at pagtalon. Pagkatapos tumalon ng ilang klase, si Lance ay bumagsak at tumalon muli. Dami-dami na ang mga nanonood, inabuso si Brandon Hugh para umiyak, ano ba itong si Lance, bakit napakalakas niya? Mabilis na tumalon pabalik sa koridor sa harap ng klase, ibinaba ni Lance ang kanyang ulo, at handang tumalon muli. Sa sandaling iyon, si Brandon Hugh na puno ng kalungkutan ay sumigaw, Lolo. Natigilan ng buong klase 32 nang marinig talaga nilang tinawag ni Brandon Hugh ang lolo ni Lance. Sa isang iglap, pakiramdam nila ay hindi nila nakilala si Brandon Hugh, alam ng lahat kung gaano siya kabaliw sa klase noon, ngunit ngayon ay napilitan silang tawagan si Lance na lolo. Noon lamang binitawan ni Lance si Brandon Hugh at ngumiti, Brandon Hugh, ililibre kita sa pagkakataong ito, ngunit kung may susunod pa, hindi na ito magiging kasing saya. Ginadamdaman kita. Nabunat lang si Brandon Hugh. Lumingon kung anong mukha ang nawala, at sa wakas ay tinawag siyang lolo bago pinakawalan. Ngayon bitawan, ang gintong tigre na apoy agad na sinuntok. Bamantong hininga si Lance, humarap sa ganitong uri ng masamang binata, o huwag magpigil. Agad na sinuntok ni Lance ang tiyan ng Golden Tiger. Bang! Isang mahinang tunog.
Ang pagguhit ay biglang nagyelo, at ang kamao na hindi nabasag ng Golden Tiger sa katawan ni Lance ay bumagsak ng walang magawa sa himpapawid. Sa susunod na sandali, ang Golden Tiger ay nahulog sa lupa, kumikibot at bumubula ang bibig. Ang buong klase ay nagtipon-tipon at tumingin sa Golden Tiger na nanginginig sa sakit sa lupa, sa gulat. Sinabi ni Lance kay Brandon Hugh, makinig ka sa akin, kung hindi ako magalit ng iba, hinding-hindi ako maghihikayat sa iba. Ngunit kung sino man ang mag-udyok sa akin, siya ang magdadala ng kahihinatnan. At mula ngayon, huwag nang humakbang malapit kay Sally, kung hindi, magdurusa ka ng 10 ulit. Ako, si Lance, ang pinakamagaling sa pakikitungo sa Jangho Yakuza na tulad mo. Ang squad leader ay natakot na nagtanong, mamamatay ba ang Golden Tiger? Sinabi ni Lance, huwag kang mag-alala, hindi siya mamamatay, kung gagawin niya, hindi siya magluluwa ng bula kundi dugo, sa kalahating oras pa, sa tingin ko ay makakatayo na siya. Tiningnan ni Sally ang Golden Tiger sa lupa at nanginginig, kailangan niyang aminin na ang pervert na ito, si Lance, ay talagang magaling sa martial arts, kung hindi, hindi niya hahayaan ang kanyang ama na magtiwala ng husto kay Lance. Bilang isa sa mga 5 pinakamasamang kabataan sa campus, ang mga kasanayan ni Brandon Hugh sa martial arts ay nasa top 20 man lang sa paaralan, ngunit wala siyang kakayahang lumaban sa harap ni Lance. Tumingin din si Sally kay Lance, at nakitang nakangiti si Lance sa kanya, nang inag ang katawan ni Sally, at nagmamadali siyang umiwas ng tingin. Malapit nang matapos ang ikatlong yugto, at si Brandon Hugh, pagkatapos ng sesyon ng kumbulsyon, ay bumuti ng husto at nakabangon. Palihim na pinandilatan ni Brandon Hugh si Lance, nang lumingon si Lance para tingnan siya, si Brandon Hugh ay natarante at inilayo ang kanyang mga mata, na parang hindi siya naglakas loob na makita siya ni Lance na tumitig sa kanya, napagtanto ni Brandon Hugh na siya nagkaroon talaga ng hindi maipaliwanag na takot kay Lance sa loob. Si Brandon Hugh ay labis na nanlumo, siya ay isa sa 5 pinakamasamang kabataan sa bulwagan, ngunit siya ay labis na natatakot kay Lance na hindi man lang siya naglakas loob na bigyan siya ng tingin. Sa kanya, paano pa siya magtatambay sa hinaharap? Habang iniisip ito ni Brandon Hugh, lalo siyang nanlumo. Hindi nag-abala si Lance na tingnan si Brandon Hugh, hanggat si Brandon Hugh ay tapat, si Lance ay hindi makakatamaan ng isang tao nang walang dahilan. Si Lance ay isang makatwirang tao, ito ay isang bagay na alam ng lahat. Hindi nagtagal, isang malaking dilag ang biglang lumitaw sa harap ng klase, nakadamit ng magaan at eleganteng, ngunit hindi maitago ang kanyang nakamamanghang estilo, kung hindi si Bella Palensino ito. Ang unang bagay na kailangan mong malaman ay hindi mo mahahanap ang isang solong tao sa silid-aralan na naghahanap sa iyo. Nakita ng lahat si Bella Palen na nakatayo sa pintuan ng klase at napawaw. Sa oras na ito, ang klase ay nag-aalala, Worla, ang karaniwang bulaklak ng paaralan ay narito upang hanapin ka. Worla, bakit hindi ka lumabas? Pinuri ng lahat ang isang batang lalaki na nagngangalang Worla sa klase 32, itong si Worla ay isa sa mga damo sa Palanan Middle School, napakagwapo, at higit sa lahat, ang mga grado ni Worla ay kabilang sa nangungunang 3 sa buong senior class, bagamat siya ay hindi alam ang martial arts, siya rin ang dream lover ng maraming babae. At ang mga marka ni Bella Palen ay nasa top 10 din sa Senior 3, si Worla ay hinahabol si Bella Palen, alam din ng lahat, sa tingin nila sila ay natural na magkapares. Agad na nahiya si Worla at naglakad patungo sa pintuan ng klase, bahagyang namumula at ngumiti kay Bella Palen, Bella Palen, hinahanap mo ako. Natural na kilala ni Bella Palen itong si Worla, ang nangungunang 3 sa buong senior high school, hinahangaan niya ang academic performance ni Worla. Siyempre, itong si Worla ay hinahabol din siya, ngunit sa kasamaang palad ay ayaw mahulog ni Bella Palen. Pag-ibig, at hindi tinanggap ang kanyang hangarin. 47. Ngumiti ng paumanhin si Bella Palen, Worla, pasensya na, hindi ako nandito para hanapin ka. Siya nga pala, kakalipat lang ba ng klase mo ng estudyanteng nagngangalang Lance, bakit hindi ko siya nakita? Agad na naging masama ang mukha ni Worla. Nandito ka ba para hanapin si Lance? Hindi dito para sa akin. Sinong may sabi na pupuntahan ka, hinahanap ko si Lance, pwede mo ba siyang hilingin na lumabas dito sandali? Pakiusap ni Kaylee Lee. Ano ang gusto mo sa kanya?
Maasim ang puso ni Worla. Ngumiti ng paumanhin si Bella Palan, gusto ko siyang imbitahan para sa tanghalian. Ano? Inimbitahan mo siya para sa tanghalian, bakit? Lalong nagalit si Worla, inimbitahan din niya si Bella Palan para sa tanghalian, ngunit sa kasamaang palad ay tumanggi si Bella Palan na kunin ito sa bawat oras, ngunit ngayon, siya talaga ang nagkusa. Para imbitahan si Lance para sa tanghalian, si Lance ay isang hamak na estudyante, sa anong awtoridad? Tatawagan mo ba siya para sa akin? Ayaw sabihin ni Bella Palan kay Worla ang tiyak na dahilan. Pumasok si Worla sa klase na may mga mata na puno ng sama ng loob, lumapit kay Lance at sinabing, Lance, may naghahanap sa iyo. Nang tumangala si Lance, hindi siya lumabas. Sino ang naghahanap sa akin? Sinabi ni Worla, Lance, hindi ko alam kung bakit hinahanap ka ni Bella Palan at iniimbitahan ka sa hapunan, ngunit nakikiusap ako na layuan mo siya. Hinahabol mo na si Sally, kaya huwag nakawin mo sa akin si Bella Palan, okay? Maganda ang grades ni Bella Palan, pero hindi mayaman ang pamilya niya, kailangan niyang umasa sa academic performance niya para magkaroon ng paraan, at maganda rin ang grades ko, kung mabibitin siya. Out with you, sooner or later ibababa mo siya at maantala ang kanyang pag-aaral. Ngumiti si Lance, so, may paraan lang siya kung makikipag-hangout siya sa iyo. Iyon ang iniisip ko. Walang kahihiyang tumango si Worla sa kanyang ulo. Tumawa ng walang salita si Lance, anong problema? Pagkatapos ay tumalikod si Lance at lumabas ng silid-aralan, at talagang nakita niya si Bella Palan na nakatayo sa labas ng koridor. Sa sandaling lumabas si Lance sa klase, nagsimulang mag-usap ang mga estudyante sa klase. Ano ang ibig sabihin nito? Dumating si Bella Palan upang hanapin si Lance sa sarili niyang inisyatiba. Hindi ba siya pumunta para hanapin si Worla? Matagal na siyang hinahabol ni Worla at schoolgirl din si Bella, at sa top 3 nanograms buong senior class, natural na pares sila. Narinig ni Sally, na nasa klase, ang kaguluhan at tumingin sa labas, nakasimangot sa pagkalito, bakit si Bella Palan ang magkukusa na lumapit kay Lance, ang pervert. Lumapit si Lance kay Bella Palan, si Bella Palan ay simple at eleganteng manamit, ibang lasa, ngunit hindi itinoon ni Lance ang kanyang mga mata sa kanyang sexy at mainit na katawan at nakamamanghang hitsura, si Lance ay napakalma noong siya nakakita ng magandang babae. Bella Palan, hinahanap mo ako, ano ang problema? Tanong ni Lance. Lance, hindi mo makakalimutan ang nangyari noong araw na iyon. Sabi ni Bella na may kahihiyan at namumula ang mukha. Siyempre, hindi malilimutan ni Lance ang araw na binigyan niya siya ng 100,000 yuan, ngunit bumunot lang si Lance ng kutsilyo para tulungan siya nang makakita siya ng kawalang katarungan, at hindi niya ito isinasa puso, ni hindi siya nakaramdam ng marangal o pakiramdam na ituturing siya ni Bella Palan na parang isang benefactor. Kaya naman, nang makita ni Bella Palan kung gaano kalmado si Lance, sa halip ay inisip niya kung nakalimutan na ba ni Lance ang tungkol sa isang malaking bagay, habang lagi niyang naaalala ang kabaitang ito mula sa Lance. Naku, ito ay isang maliit na bagay lamang sa isang dulo, kaya bakit ito isaisip? Napangiti si Lance. Biglang naramdaman ni Bella Palan na iba talaga si Lance, ni hindi niya naalala ang ganoong kalaking bagay, ni hindi niya sinubukang ibalik ito kahit kanino. Bella, bagaman hindi mo ito naalala, hindi ko ito makakalimutan, gusto kitang isama sa tanghalian, okay? Si Lance ay hindi gumagawa ng mabubuting gawa para sa katanyagan at kayamanan, lalo pa sa pagsisikap na mabayaran ng iba, ngumiti, hindi, bukod pa, wala, akong laging oras. Pumila rin si Lance upang sundan si Sally sa tanghali, at kailangan niyang pumunta saan man pumunta si Sally para kumain. Medyo nagulat si Bella Palan, siya ay isang bulaklak sa paaralan, kadalasan ay maraming tao ang nag-imbite sa kanya na kumain, hindi siya pumunta sa sinuman, ngayon siya ang nagkusa na imbitahan si Lance, iniisip na sitang tiyak na sasang-ayon si Lance Damon, ngunit sino ang nakakaalam na tumanggi si Lance. Gusto talaga kitang imbitahan para sa isang pagkain bilang pasasalamat sa iyo, at may isa pa akong gustong sabihin sa iyo. Bella Palan. Ngumiti si Lance, alam ko kung ano ang gusto mong pag-usapan, tungkol doon, Bella Palan, hindi mo naman talaga kailangang maging magalang.
Sa sandaling iyon, tumunog ang kampana. Sabi ni Lance, sige, babalik na ako sa klase. Pwede. Labis na nanlumo si Bella Palan habang nakatingin sa likod ni Lance, at pumasok si Lance sa klase para pumunta. Walang pagpipilian si Bella Palan kundi ang bumalik muna sa kanyang klase. Lubos siyang nagpapasalamat kay Lance sa napakalaking pabor, hindi man lang siya nakaramdam ng sama ng loob na hindi niya ito imbitahan sa hapunan, ngunit hindi niya inaasahan si Tang. Lance Damon na seryosohin ang pangyayaring iyon. Gayon din, sinabi rin ni Bella Palan noong araw na iyon, kung sino man ang nagbayad ng 100,000 yuan para sa kanya, ibibigay niya ang kanyang katawan sa kanya, hindi ba ginagamit din nitong si Lance? Sa panahon ng klase, nagtanong si Dylan, Lance Damon, bakit ka inimbitahan ni Bella Palan sa hapunan? Ano nga ba ang naitulong mo sa kanya? Ito ay pagmamayari niya, patawarin mo ako sa hindi ko nasabi sa iyo. Tumanggi si Lance na ihayag, kung tutuusin, hindi ito isang maluwalhating bagay para kay Bella Palan, lalo na't ang walang magawang pagkilos ng pakikipagpalitan ng 100,000 para sa isang katawan, siguradong nakakahiya kung umabot sa paaralan. Sige, pero napakauto mo, si Bella Palan ay isang bulaklak ng paaralan, ang lakas ng loob mong tumanggi. Nako, ang ganda talaga ni Bella Palan. Ngumiti si Lance, kasing ganda ni Bella Palan ang kanyang nakababatang kapatid na babae, naisip din ni Lance na maganda ito. Alam mo bang maganda ito tapos tatanggi ka pa rin kunin? I help her only by way of seeing her, I don't want anything in return, it has nothing to do with if she's pretty or not, tutulungan ko pa rin siya kahit pangit siya. If you think I'm tinutulungan ko lang siya dahil nakakita ako ng magandang babae, tapos nagkakamali ka. Ngunit, si Bella Palan ang bulaklak ng paaralan, gaano karaming tao ang gustong makasama siyang kumain ngunit hindi. Napakagandang bulaklak ng paaralan, wala ka bang ideya tungkol sa kanya? Walang pakialam na ngumiti si Lance, maganda talaga siya, masarap magpakasal sa ganoong manugang. Ngunit ang bagay na ito, kapalaran, hindi ko pa naiisip ang panghabang buhay na isyu. Sa katunayan, hindi kailanman nagawang kalimutan ni Lance ang kanyang nakababatang kapatid na babae, palagi siyang may mahinang kalungkutan sa kanyang puso, tuwing gabi na, malungkot si Lance, walang nakakaunawa sa kanya o nakakaintindi sa kanya. Pagkatapos ng klase sa tanghali, sumunod si Lance sa likod ni Sally, siya ang bodyguard ni Sally, kaya natural na kailangan niyang gawin ang kanyang tungkulin. Gayunpaman, ibinalik ni Sally ang tingin kay Lance, na tila sinasabi kay Lance na huwag siyang sundan. Walang magawa si Lance, iniis na ang paaralang ito ay hindi rin mapanganib, kaya tumigil si Lance sa pagsunod sa kanya. Sinabi ni Dylan, Lance Damon, kumain tayo sa labas ng campus, pagod na akong kumain sa cafeteria araw-araw, mas abot kayang kumain sa isang maliit na restaurant sa labas ng campus. Mabuti. Sabay na naglakad sina Lance at Dylan patungo sa pasukan ng paaralan. Sa oras na ito, si Bella Palan at ang kanyang matalik na kaibigan ay patungo na rin sa pasukan ng paaralan. 48. Mavis, bakit hindi tinanggap ni Lance ang imbitasyon mo? Hindi ko alam, siya ang tagapagligtas ng tatay ko, hindi ako mapakali kung hindi ko siya anyayahan sa hapunan. Sinabi ni Bella Palan na ang babae sa tabi niya ay ang kanyang matalik na kaibigan, si Lina, na siya ring nanirahan sa slum area, at ang katotohanan na lahat kami ay may katulad na mga kalagayan sa pamilya ang naging dahilan upang maging mabuting kasintahan kami. Si Lina ay hindi nakaimik, itong Lance ay ganoon din, ikaw ay isang bulaklak sa paaralan, gaano karaming tao ang gustong mag-imbite sa iyo sa hapunan, ngunit hindi kanya binibigyang mukha. He's my benefactor, naisip niya lang na huwag akong sirain, wala daw siyang gusto sa akin na kapalit. Okay, so ano ang gagawin mo ngayon? Bayaran mo siya, o talagang ibigay mo sa kanya ang katawan mo sa taong hindi mo gusto? Baka gusto mong isipin na sumama. The night before yesterday, that one defeated Red Dust gave your pamilya ng napakaraming pera, maaari kang ganap na mag-ipon ng 100,000 yuan upang mabayaran siya. Si Bella Palan ay abala sa pag-iling, paano ito, naging babalik ako sa aking salita, pumayag akong bigyan siya ng isang pangako, ngayon kung babayaran ko siya, ako ay babalik sa aking salita.
Hahanapan ko lang siya ng oras para pag-usapan ang mga bagay na ito. Dahil dito, namula si Bella Pallen at sobrang nahihiya. Lina, ikaw, masyadong handal? Ano ang babalikan mo sa iyong salita ngayon mayroon kang higit sa 2 milyon, bigyan ng iyong ama ng paggamot ay ganap na sapat, maglabas ng 100,000 pabalik sa kanya ay, talagang napakauto na ibigay ang sarili. Sa kanya At saka, ang Lance na iyon ay isang scum student, hindi mo ba nakita ang impormasyon na maraming estudyante sa campus ang sumabog? Sumimangot si Bella Pallen, tiyak na may nanghak sa kanya, hindi ako naniniwalang gagawin niya ang ganoong bagay. Sabi ni Lina, then you'll know if you run into him and ask him in person later, if he is really like the campus explosion, then he's too scary, everything he did in front of you was all a act. Walang sinabi si Bella Pallen, hindi siya naniniwala sa kanyang puso na si Lance ay ganoong tao. Binago ni Bella Pallen ang paksa at nagtanong, magkano ang ibinigay ng mandirigmang iyon sa iyong pamilya noong nakaraang gabi sa isang pagkatalo? 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Napangiti si Lina hihihi, 20,000 yuan, paggising ko sa umaga, o ako ang unang nakahanap nito, itinapon ko sa sahig ng sala namin, tulala ako, hindi ko alam kung saan ko nakuha ang pera. Nang manood ako ng balita mamaya, naisip ko na ito ay ibinigay ng isang taunang pulang alikabok. Naalala ni Bella ang madilim na anino ng gabing iyon at sinabing, this dark warrior ay malamang na isang mahusay na tao. Noong gabing iyon, hindi kami makatulog ng aking ina, at malamang na narinig ko ang palitan ng aking ina at ako. Ang paghihirap ng aming pamilya, talagang binato niya kami ng isang sako ng pera. Ngayong naligtas na ang tatay ko, lubos akong nagpapasalamat sa kanya, ngunit sa kasamaang palad, ang ganitong uri ng mahusay na martial arts figure ay malayong makita ng isang maliit na karaniwang tao tulad ng ako. Puno rin ng pasasalamat si Lina. Sa oras na ito, biglang nakita ni Lina ang 2 tao na naglalakad sa harapan niya, ang isa sa kanila ay kahawig ni Lance, abala sa pagsasabing, Bella, si Lance ba iyon? Siya talaga. Busy si Bella, siguro naghapunan din siya, aakyat ako at yayain ulit. Si Bella Pallen ay nagmamadaling humabol kay Lance. Naglalakad si Lance sa labas ng paaralan kasama si Daylan, nang sumigaw ang isang banayad na boses sa likuran niya, Lance. Lumingon si Lance at nakitang si Bella Pallen iyon, nakangiti, Bella Pallen, nagkataon lang, pupunta ka rin ba sa hapunan? Oo, Lance, sabay tayong magdi-dinner. I really want to buy you a meal, and you're going to eat now anyway. Si Daylan ay abala, oo, nangunguna ka. Masayang tumango si Bella Pallen, salamat. Salamat. Tapos nauna na silang maglakad. Wala nang ibang masabi si Lance, dahil sinabi ni Daylan, medyo masama kung tumanggi muli, kaya kailangan niyang huminto. Pinunahan ni Bella Pallen ang daan papunta sa isang maliit na restaurant sa labas ng paaralan, at dahil nag-imbite siya ng mga bisita, natural na hindi niya madadala si Lance sa isang fast food, kung tutuusin, ang isang masarap na pagkain ay tiyak na kakailanganin upang matulungan siya ng husto. Sinabi ni Bella Pallen sa kanyang matalik na kaibigan na si Lina, Lina, kunin mo sila para maghanap ng pribadong silid, orderin ko ang pagkain. Good. Sabi ni Lina kay Lance, Lance, punta muna tayo sa private room. Sinundan ni na Lance at Daylan si Lina sa pribadong silidno. 10, at dumating din si Bella Pallen pagkatapos mag-order ng pagkain. Matapos isara ang pinto ng pribadong silid, sinabi ni Bella Pallen, Lance, hayaan mo akong ipakilala ito ang aking mabuting kasintahan, si Lina, na nag-aaral ng magkasama mula noong elementarya. Tumingin si Lance kay Daylan at nagpakilala rin, ito ang aking kasama sa table pati na rin ang kaibigan, si Daylan. Si Daylan ay abala sa pagbati kina Bella Pallen at Lina na may ngiti na hihihi. Tinanong ni Bella Pallen si Lance, gusto mo ba ng inumin? Naisip ito ni Lance at tumango, 3 bote na tayo ng sorghum, may klase pa tayo sa hapon, huwag ka nang uminom ng marami, uminom ka lang ng 3 bote para maging masaya. 3 bote ng sorghum. Nagulat silang 3 ni Bella Pallen, at ibig sabihin pa rin nito, ganito ba talaga si Lance sa pag-inom ng alak?
Si Daylan ay abala sa pagtatanong, Lance Damon, maaari ka bang uminom ng 3 bote ng sorghum? Nagyayabang ka, sinasadya mo pa rin, kahit alam kong kailangan mong magpanggap na magkumpara sa harap ng isang magandang babae, ngunit nakakatakot ka. Kaysa magpanggap. Walang pakialam si Bella Palan, lumabas na siya ng booth at pumunta para kunin ang waiter ng alak. Ngumiti si Lance, ang alak dito, 1 bote ay napakaliit, 3 bote ay hindi gaanong Parehong hindi nakaimik sina Daylan at Lina, pareho nilang naramdaman na magaling talagang magpanggap si Lance. Sa mundo ni Lance, ang pinakamaliit na bote ng alak ay nakapaloob din sa isang garapon, ngunit sa mundong ito, ang mga bote ay napakaliit na maaari silang hawakan sa palad ng kamay at inumin ang lahat ng ito sa ilang lagok, ito ay talagang kakaiba. Nagdala si Bella Palan ng 3 bote ng grain liquor at humingi ng paumanhin, Lance, sorry, walang sorghum, ngunit huwag mag-alala, sinabi ng boss na ito ay tiyak na mas mabuti. Nako, wag na lang. Hindi inisip ni Lance kung anong uri ng alak iyon. Binuksan ni Lance ang bote, dumiretso ito sa kanyang bibig at nilagok ito, pagkatapos ay binasag ang kanyang mga labi at ngumiti, not bad, good wine. Pagkasabi nito, lumunok pa siya ng ilang lagok, at ang bote ng 5. Nakita ng grain liquid ang ilalim sa isang kisap mata. Si Bella Palan, Daylan, at Lina ay lahat ay tumingin kay Lance nang may pagtataka. Sinabi ni Lance, masyadong maliit ang bote, laging mahirap inumin, kung maaari tayong gumamit ng garapon upang hawakan ito at uminom ng malalaking lagok, ito ay sapat na. Tinapos ni Lance ang bote at walang naramdaman. Hinangaan ni Daylan, Lance Damon, masyadong malakas ang iyong kapasidad sa pag-inom, ngayon ko lang naisip na nagpapanggap ka bilang isang kumpare, hindi ko akalaing napakagaling mo talagang uminom. Ngumiti lang si Lance, siya mismo ay hindi nakakaramdam ng pag-inom, ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki ang tinawag na 1,000 tasa ng alak. Karaniwan, bawat isa sa kanila, ang magkakapatid, bawat isa ay may hawak na garapon ng alak, at nilamon ito habang lumilipad sila sa paligid ng mga puno, ipinapakita ang kanilang gun, ito ay napaka-refresh. Ngunit ngayon, ang mga nakakapreskong araw ay ganap na wala na, at sa tuwing iniisip ito ni Lance, ang kanyang puso ay napupuno rin ng hindi maalis na kalungkutan, pati na rin. Bilang kanyang pinakamamahal na nakababatang kapatid na babae. Hindi nang ahas si Lance na isipin kung anong klaseng kalungkutan ang mararanasan ng kanyang nakababatang kapatid na babae mula sa mundong iyon pagkatapos malaman ang kanyang kamatayan. 49. Bago ihain ng waiter ang pagkain, nakainom na si Lance ng 1 bote ng white wine. Sa oras na ito, binuksan ni Daylan ang TV sa pribadong silid na may remote control. Ang TV ay nagbo-broadcast ng balita sa London City sa tanghali. Kaninang umaga, ang kaso ni Sean ay opisyal na isinara, at ang London City People's Court ay nagpasya na si Sean ay hindi nagkasala ng sadyang pananakit ng isang tao at nagdulot ng kamatayan, at siya ay napawalang sala. Ay damo! Nang marinig ito, kinampis ni Daylan ang mesa sa galit, nagmura si Daylan, masyadong madilim, hindi ba talaga walang batas ng hari? Sinabi rin ni Lina na may matuwid na galit, ito ay tungkol sa mga mayayaman na namamahala ngayon, ang mga tao ay mayaman at makapangyarihan, paano magkakaroon ng patas. Hindi nagkomento si Bella Palan, ngunit sa loob-loob niya ay hindi rin siya makatarungan sa kung ano ang iniulat sa balita. Tanging si Lance lang ang hindi nakakaalam kung ano ang nangyayari. Tanong ni Lance, Daylan, ano ang sinasabi nitong TV? Bakit parang galit na galit ka? Sinabi ni Daylan, Lance Damon, kani-kanina lang, may nakakagulat na balita sa aming paaralan. May isang mayamang pangalawang henerasyong mag-aaral na nagngangalang Sean na sumakay sa kanyang sasakyan sa campus at nabangga ang isang freshman na babae. Nasa proseso ang kumpanya ng pagbuo ng bagong produkto sa nakalipas na 2 taon at nagsusumikap sa pagbuo ng bagong produkto. Sa huli, ang freshman girl ay naantala ng kalahating oras, hindi nakuha ang pinakamagandang oras upang iligtas ang kanyang buhay, at namatay pagkaraan lamang ng pagiging dinala sa ospital. Sinabi ng doktor na kung siya ay dinala sa ospital sa unang lugar, siya ay maaaring ma-resuscitated sa oras. Galit na sinabi ni Lance, ang taong ito ay talagang walang batas at tinatrato ang buhay ng mga tao na parang damo.
Sinabi ni Daylan, ang nakakainis pa ay pagkaraan ng 2 araw, ang pamilya ni Sean ay nagpakita ng sertipiko ng ospital na nagsasabing si Sean ay nagdurusa ng acute untimely onset psychosis, at ganoon din, si Sean ay nakasagasa ng isang tao at madaling nakatakas. Legal na responsibilidad. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, na-crash ang isang tao hanggang sa mamatay at wala pa ring pananagutan. Anong mundo ito? Nagulat si Lance, hindi inaasahan ng mundo na magiging ganito kadilim. Galit ding sinabi ni Lina, may psychiatric certificate ang mga tao mula sa ospital, kaya isang aksidente ang nasagasaan niya. Napabuntong hininga si Bella Palan, ang freshman girl na namatay, ang kanyang bahay ay hindi kalayuan sa bahay ko, naway magpahinga siya sa kapayapaan. Sinabi ni Daylan, sa palagay ko ay hindi siya kailanman mapapahinga sa kapayapaan sa siyam na bukal, siya ay namatay ng mali. Ngayong ang hatol ng korte ay tapos na, siya ay napawalang sala, malinaw na hindi niya siniseryoso ang buhay ng mga mahihirap. Kung igagalang niya ang buhay at mag-uulat ng 120 sa unang pagkakataon, hindi mamamatay ang babaeng freshman na iyon. Dapat sana ay nahatulan siya ng intentional homicide, at dahil lamang sa isang sertipiko ng sakit sa pag-iisip, hindi siya nagkasala. Sinabi ni Bella Palan, sige, hindi kayo dapat magalit, kaya paano kung magalit kami? Sinabi ni Lina, umaasa talaga ako na may makapagbibigay ng hustisya para hindi na maulit ang ganitong uri ng kawalang katarungan. Sa oras na ito, malamig ang tingin ni Lance, at sinabi niya sa kanyang puso, kapag nawala sa akin ang pulang alikabok, hindi ko lang ninanakawan ang mayayaman para tulungan ang mahihirap, ngunit dapat din akong gumawa ng hustisya sa ngalan ng langit. Leslie si Zim-in, na umaasa sa kanyang kayamanan at kapangyarihan, binabaliwala ang buhay ng tao, tila kailangan ko ring pangasiwaan ang bagay na ito, upang itong sesyon ay maparusahan ayon sa nararapat, imposibleng palayain siya. Sa sandaling ito, sa isang partikular na hotel, sa isang marangyang kompartimento, isang malaking mesa ng mga tao ang nakaupo upang magdiwang. Itinaas ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang baso ng alak at sinabing, halika, mag-inuman tayong lahat para ipagdiwang ang pagpapawalang sala ni Zimin. Oo, lasing siguro tong isang to. Cheers! Ang lahat ay uminom ng lahat ng ito sa isang go. Ang malaking mesa na ito ay ang parehong Sean na kakaabswelto sa umaga, pati na rin ang mga magulang ni Sean at ilang iba pang mga kamag-anak. Sinabi ng ama ni Sean, Ziming, bagamat napawalang sala ka na ngayon, maaari kang maging mas mababa ang loob pagkatapos, ang ganitong uri ng bagay ay hindi dapat mangyari muli, kung hindi, sa susunod ay hindi na kita ililigtas. Napangiti si Lizzie manhihihi, Tay, nirerespeto kita, napawalang sala ako ng napakabilis, pinaghirapan mo, alam ko, hindi mo ako pababayaan. Bumulwak ang ama ni Sean, buti na lang nasagasaan mo ang isang mababang uri ng sibilyan sa pagkakataong ito, kung ito ay isang taong mula sa matataas na uri, maaaring hindi ito naging ganoon kadaling iligtas ka. Siyempre, ginawa mo ang magandang trabaho sa pagkakataong ito, dahil nataman mo na ang isang tao, hayaan mo na lang siyang mamatay, at kung mamatay siya, sasamahan mo siya ng ilang daang libo higit sa lahat. Ngunit kung hindi siya namatay at naparalisa sa ospital, ang kabayaran para sa follow-up na paggamot at iba pa ay magdadagdag ng higit pa, at higit sa lahat, maraming problema. Ngumiti si Sean, Tay, syempre alam ko, kaya hindi ko naiulat ang 120 sa oras at sadyang hinayaan ko siyang mamatay. Sige, let's stop talking about it, tapos na ang lahat, kain na tayo. Ang isang malaking mesa ng mga tao ay masaya at nasa dobleng masayang mood habang sila ay nagsimulang kumain, ipinagdiriwang ang kawalang kasalanan ni Sean. Si Lance at ang kanyang 4 na tauhan ay naghihintay sa waiter na maghain ng pagkain. Hindi nagtagal, nagsimulang maghain ng pagkain ang waiter. Ang mga pinggan ay masagana, at si Bella Palan ay hindi maramaw sa pag-aliw kay Lance, na iyon ang utos ng kanyang ina. Nang lumabas siya sa umaga, binigyan siya ng kanyang ina ng $3,000 upang ipaghapunan si Lance. Naturally, ang 3,000 piraso ay kinuha mula sa 2 milyong milya na ibinigay ng Dark Warrior, bagamat ang pera na iyon ay ginamit upang gamutin ang kanyang ama, ngunit si Lance, ang benefactor, ay hindi makakalimutan, anuman ang mangyari, kailangan niyang gamutin si Tang.
Lance Damon sa isang masarap na pagkain upang pasalamatan ang mga tao. Humingi si Dylan ng isang bote ng beer, ngunit sina Bella Pallen at Lina ay hindi nang ahas na uminom, kaya't pareho silang uminom ng inumin. Lance, iinuman kita ng toast, talagang pinasasalamatan ko ang pagtulong mo sa akin noong araw na iyon. Inangat ni Bella Pallen ang isang baso ng inumin at sinabi. Ngumiti si Lance, Bella Pallen, sinabi ko na hindi mo kailangang maging magalang, kailangan mong maging magalang, mabuti, sana gumaling ka agad ang iyong ama, kung mayroon ka pang kailangan ng tulong sa ang hinaharap, sabihin mo lang, ako, si Lance, ay tiyak na tutulong hanggat kaya ko. Salamat. Tumanggaw si Bella Pallen bilang pasasalamat. Nag-toast din si Lina kay Lance sa ngalan ng kanyang matalik na kaibigan, kahit na hindi maganda ang kanyang impresyon kay Lance. Mabilis na naubos ang 3 bote ng white wine ni Lance. Ang lahat ay namangha sa kapasidad ng pag-inom ni Lance. Ito ay puting alak, hindi serbesa. Ngunit si Lance ay hindi man lang mukhang lasing, at ang 3 bote ay may ibig sabihin lamang. Mabilis na natapos ang pagkain, at sina Bella Pallen at Lina ay bumaba para bayaran muna ang bill. Sinabi ni Lina, Bella, bakit hindi mo ako hayaang tanungin siya ng harapan kung ang naghahayag na liham ng pag-ibig na iyon ay siya ang sumulat? Sinabi ni Bella Pallen, naniniwala lang ako sa aking mga mata, ang Lance na nakikita ko sa aking mga mata ay isang napakabuting tao, ngayon mo lang nakita, si Lance ay hindi katulad ng pagsabog sa campus, sa halip ay sa tingin ko siya ay medyo magalang. Paano kung peke siya? Paano kung may agenda siya para sa iyo? Sabi ni Lina. Sinabi ni Bella Pallen, kahit na peke niya ito, at least nagbayad siya ng 100,000 yuan para sa akin at nailigtas ang aking ama, lahat ng katawan ko ay sa kanya, may agenda man siya para sa akin o wala, ako ay handang hayaan siyang manloko. 50. Og, Bella, masyado kang mabait. Mabilis na natapos ni Bella Pallen ang bill, si Lance at Dylan ay bumababa mula sa hagdan. Si Lina ay abala sa pagsasabing, Bella, mauna na tayo, naniniwala ka man kay Lance o hindi, ngunit pagkatapos ng lahat, si Lance ay may masamang reputasyon, at kapag nakikita ng mga tao ay hindi maiiwasang mauwi sa hindi pagkakaunawaan. Sinabi ni Bella Pallen, Lina, may sasabihin pa kami ni Lance, mauna ka na. Bumaba si Lance at ngumiti, salamat, Bella Pallen, sa pagpapakain sa akin ng pinakamasarap na pagkain. Ang tanghali ngayon ay ang pinakamasarap na pagkain na nakain ni Lance sa mundong ito. Lance, ako ang gustong magpasalamat sa iyo. Sabi ni Bella Pallen. Sige, tapusin na lang natin ang insidenteng iyon noong isang araw, kahit na tayo, walang pasasalamatan, sabay tayong bumalik sa paaralan. Ngumiti si Lance. Abala si Bella Pallen, Lance, pwede ba tayong mag-private chat? Pribadong pag-uusap. Mag-isa ka, may gusto akong sabihin sa'yo. Ito, okay. Tumanggaw si Lance, at sinabi ni Bella Pallen kay Lina, Lina, dapat bumalik muna kayo ni Dylan. Napabuntong hininga si Lina, hindi ako sasama sa kanya, kawawa naman kung makita ako ng mga kaklase ko. Pagkatapos sabihin iyon, agad na umalis si Lina, si Dylan ay hamak, hayaan siyang sumama kay Dylan ng mag-isa, kung siya ay nakita ng mga kaklase na kilala niya at hindi niya naintindihan na sila ay nag-iibigan, naisip ito ni Lina at nag-goosebumps. Iniwan ni Dylan ang kanyang bibig at bumantong hininga, sino ang gustong sumama sa iyo? Mabilis ding umalis si Dylan. Pagkaalis ni Dylan, sinabi ni Bella Pallen, Lance, humanap tayo ng lugar kung saan walang magsasalita. Bakit kailangan nating pumunta sa lugar na walang tao? Ang ganda dito no? Medyo namula si Bella Pallen at sinabing, nakakaabala dahil maraming tao dito. Lihim na nagulat si Lance, maaaring gusto ni Bella Pallen na ibigay ang kanyang katawan sa kanya ngayon. Sinabi ni Don, kung gayon, punta tayo sa parking lot at sa kotse. Ang iyong sasakyan. Natigilan si Bella Pallen, ngunit pagkatapos ay tumawa, anong idiot ang tanong, ang mga tao ay nagbibigay ng 100,000, ang isang kotse ay normal Dinala ni Lance si Bella Pallen sa parking lot sa tabi ng pasukan ng paaralan, kinuha ang remote control, at kumilos ng maganda. Kuha!
Ang isa sa mga ilaw ng sasakyan ng Beetle ay kumislap at tumawag. Nakita ni Bella Pallen na si Lance ay isang pamilya ng kotse, biglang naramdaman na parang ang distansya sa pagitan nila ay naging mas malayo. Pagkatapos ng lahat, hindi ang parehong klase ng mga tao, ang puso ay tila medyo nawala, sa katunayan, siya ay medyo maganda para kay Lance. Binuksan ni Lance ang pinto ng kotse at ngumiti, sumakay na tayo sa kotse at maupo. Medyo napilitan si Bella Pallen na umupo sa kotse, hindi pa siya nakasakay sa kotse maliban sa isang bus, at ang interior ng kotse na ito ay medyo mataas. Ang puso ni Bella Pallen para sa imahe ni Lance ay nagtaas ng isang lot, at ang distansya kay Lance ay mas malalim. Medyo napahiya si Bella Pallen, mukhang mayaman ang pamilya mo, hindi dapat mura ang kotseng ito. Ngumiti si Lance at sinabing, hindi akin ang kotseng ito, ngunit mas maganda ang kotse ko kaysa dito. Narinig mo na ba ang BMW 5 Series? Kotse ko yan. Walang pag-iingat na ngumiti si Lance at sinabi sa kanyang puso na pupunta siya sa kapitbahayan ng Isabela sa gabi at kunin ang kanyang BMW. Hindi niya napigil ang murahin ang dalagang iyon na si Eden. Oh! BMW ha? Sabi ni Lance, ang puso ni Bella Pallen patungo sa distansya ni Lance ay mas malayo, lahat ay hindi isang klase sa lipunan, siya ay anak lamang ng isang mahirap na pamilya, at isang pakiramdam ng pagkawala. Bumangon sa loob niya. Kumain lang ng magkasama, lahat ay nag-uusap ng maayos, hayaan si Bella Pallen na kalimutan ang pagkakakilanlan ng isa't isa, pakiramdam si Lance ay medyo mabuting lalaki. Siya ay isang anak na babae lamang ng pinakamahirap na pamilya, mabuti na makausap ang isang mayamang lalaki tulad ni Lance. Bakit ang daming iniisip? Mapait na ngumiti si Bella Pallen sa loob, ngunit ang kanyang puso ay nawalan pa rin ng pakiramdam, tila mas gusto ni Lance na maging isang mahirap na tao tulad niya. Si Bella Pallen mismo ay hindi alam kung bakit siya nagkaroon ng ganoong pag-iisip, ano ang mahalaga sa kanya kung si Lance ay mayaman o mahirap. Si Lance ay hindi nagpapakita ng kanyang kayamanan o nagpapanggap na mayaman sa harap ni Bella Pallen, si Lance ay nagsasabi lamang ng totoo. Bukod dito, si Lance ay walang paniwala na posibleng magpanggap na mayaman sa panahong ito sa pamamagitan ng pagmamaneho ng BMW. Sinabi ni Lance, sige, ngayong walang tao, ano ang gusto mong sabihin? Sinabi ni Bella Pallen, Lance, noong Sabado, binigyan mo ako ng 100,000 at iniligtas ang buhay ng aking ama. Sinabi ko noon na kung sino man ang nagbayad sa akin ng 100,000, ipapangako ko ito sa iyo. Gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol dito, Bella Pallen, hindi sisira sa aking pangako. Ngumiti si Lance, alam kong gusto mo akong kausapin tungkol dito, at gusto rin kitang makausap ng maayos tungkol dito. Namula si Bella Pallen at sinabing, kung gayon mula ngayon, magiging iyon na ako anumang oras. Natahimik si Lance, akala mo talaga gusto kita kapalit ng pagmamahal mo at sinadya kong umupo kasama mo para sabihin na gusto kong sabihin sa iyo na gusto talaga kitang tulungan noong araw na iyon, walang ibang kahulugan. They never thought about it, and I'm not that kind of person. You've just invited me to dinner as well, and this matter is over. Paano iyon gagana, hindi ako babalik sa aking salita. Hehe, I know you're a very proud girl, and because of that, I don't think I'm helping the wrong person. Sinabi ni Bella Pallen, iyan ay $100,000, ha? Ganyan ka ba talaga kahalaga sa pera? Ngumiti si Lance, maaari bang ikumpara ang 100,000 sa isang buhay ng iyong ama? Naantig si Bella Pallen nang makitang hindi nagkukunwari ang mga mata ni Lance, mayroon ba talagang taong walang pag-iimbot sa mundo? Sanay na si Bella Pallen sa kawalang interes ng mga tao sa lipunang ito, mahirap paniwalaan na mayroong talagang mga tao na napakawalang pag-iimbot. Tanong ni Bella sa maliit na boses, tinulungan mo ba ako noong araw na iyon para makitang okay na ako? Tumawa si Lance, Bella Pallen, medyo nagagalit ka sa pagdududa sa akin ng ganyan, kung pangit kang babae, gagawin ko rin, kung lalaki ka, gagawin ko pa rin. Maganda ka man o hindi ay walang kinalaman sa pagtulong ko sa mga tao. Pasensya na, huwag kang magalit, nagtatanong lang ako. Si Bella ay abala sa paghingi ng tawad. Oo, ayos lang.
Kinagat ni Bella Pallen ang kanyang mga labi at sinabing, dahil hindi mo gusto ang aking pangako bilang kapalit, ibabalik ko sa iyo ang 100,000 yuan, kung hindi ay hindi ako mapalagay, palagi akong may utang na loob sa iyo. Pero hindi ako nagkukulang sa pera ngayon. Alam kong mayaman ka at kayang magmaneho ng BMW, natural na hindi ka kapos sa pera, pero ayoko kasing mabigat ang puso ko palagi, nakakabahala. Walang magawang sinabi ni Lance, sige, ibilang mo ako para pautangin ka, at mababayaran mo ako kapag mas mabuti na ang iyong ama at may mas maraming pera. Manam. Tuwang-tuwang tumango si Bella Pallen at ngumiti, kung gayon, sabay tayong bumalik sa paaralan. Forget what they doing,